Catherine POV. Nakatitig ako sa phone ko. Kanina pa ako naghihintay ng reply ni Arcus. Simula kaninang tanghali na makita ko siyang kasama sa Ellen sa kantin. Pero ni isang reply galing sa kanya wala akong nakuha. Hindi ko na alam kung anong iniisip ko. Pero sobrang selos tong nararamdaman ko ngayon. Isang chat o text lang naman galing sa kanya. Kung sino kasama niya kumain kaninang lunch break pero di niya maibigay sa akin. Pinagdikit ko ang aking tuhod. Niyakap ko to na nangalumbaba rito. Nakatitig ako sa cellphone ko nang nasa kama. Naghihintay na umilaw at nag-vibrate to. 8:00 na ng gabi pero wala pa rin ako natanggap sa kanya. Ayaw ba niyang sabihin sa akin? Bakit? Kasi alam niya magsaselos ako? Ganito ba yung gusto niya? Nasaan ang tiwala at nagsasabi ng totoo roon? Nasaan Arcus? Pinunasan ko ang aking mga mata na may naaninag akong ulap sa mga mata. Nanlabo na ito dahil sa kanya. Dinampot ko ang cellphone na nasa kama at tinago sa drawer ng side table ko. Kung ayaw niyang sabihin, okay fine. Pero hindi ako sasabay sa kanya pa uwi. Natulog ako may sama ng loob kay Arcus. Ito ang kauna-unahang pangyayari sa aming dalawa, ang matutulog na hindi kami maayos. Nagising ako na lutang, lumalakbay ang aking isipan sa ibang bagay. Para akong gising pero tulog ang isipan ko dahil lumilipad to kung saan-saan. Princess! Princess! The Carter's University uniform suits you very well. Bungis-ngis at puring sabi ni Mami sa akin. Nasa dining table kasi kami kasama si Daddy. Ihahatid niya kasi ako sa campus. Wala akong kasabay ngayon. Mamaya pa kasi ang pasok ni Tinay. At si Arcus naman, ay never mind. Galit ako sa kanya. Thank you, Mi. Mahinang sabi ko sa kanya at nagpatuloy ng kumain. May lagnat ka ba, Catherine? Napatingin ako kay Daddy na magtanong ito. Baka sa boses niya ang pag-aalala sa akin. Umiling ako sa kanya. Wala po, Daddy. Medyo inaantok pa po kasi ako. Sabi ko sa kanya. Hindi nakaalis sa akin ang mga tingin nila. Pinagmamasdan nila ako habang kumakain. Inatake ka na naman ba ng sakit mo kagabi, darling? Binaba ko ang aking kubyertos at tumingin sa gawin ni Daddy. Nakatingin din to sa akin at mukha naghihintay sa aking kasagutan. Hindi naman po, Daddy. Mukhang tumatalab po yung 2 gamot sa isang araw ayon sa nireseta ni Doc. Wala lang po siguro ako sa mood ngayon, Daddy. Ani ko sa kanila at pinilit na ngumiti. Nang matapos kumain ng breakfast, hinatid kami ni Mami sa labas ng gate. Nagpabaon na lang ako ng pagkain for lunch break kasi bala kong sa art club na lang kumain para maging ka-close ka rin ng ibang member doon. Be careful, Daddy and Princess. Malakas sa sabi sa amin ni Mami at kumaway pa to sa amin. Tahimik lang akong nakaupo sa passenger seat. Hindi ko alam kung babatiin ko si Arcus mamaya kapag nagkita kaming dalawa o babaliwalain. At iiwasan na lang siya once na magtagpo ang lagnas sa amin mamaya. Madali lang naman mag-reply sa tanong ko. Bakit hindi siya nakasagot man lang? May tinatago ba siya sa akin? Masisira yung slacks mo, darling. Nawala ang aking iniisip na magsalita si Daddy habang nakatingin pa rin siya sa kalsada. Yung slacks mo suot baka masira. Sige ka, baka di ka makapasok sa 3rd day mo bilang college student. Ulit niyang sabi sa akin at tinuro pang aking slacks. Do you have a problem, darling? Earlier you were out of your mind. I've been watching you while you're eating. Wala ka sa sarili mo, Catherine. Seryosong saadi Daddy sa akin. Napayuko ako at inayos ang suot kong slacks. Nadiinan ko na pala to habang iniisip ko si Arcus. Tumingin ako sa bintana. Wala naman po, Daddy. Hindi lang po talaga ako nakatulog na maayos kagabi. I lied. Sa totoo lang, maaga ako nakatulog dahil sa sama ng loob ko kay Arcus. Pagising ko rin kanina, una kong tiningnan ang aking cellphone, pero wala pa rin siyang reply sa akin. Ang tanging text message na natanggap ko ay kina Tinay at kay Cap, ang president ng art club. Nag-text lang siya ng pang-welcome sa aming first year. Susunduin ba kita mamaya o sasabay kapag uwi kay Arcus? Sabay ang uwian niyo ngayong araw, darling. Tama ba ako? Napasuyap ako kay Daddy dahil sa kanyang sinabi. Pero umiling ako sa kanya.
Sasabay na po ako sa inyo, Daddy. Baka po may gagawin sa Arcus ngayon. At ayoko naman pong laging kasama siya. May sariling buhay po si Arcus. Matabag na pagkakasabi ko kay Daddy. Sana nga lang wag siya maghinala na di kami ayos ni Arcus ngayon. Alam kong botong-boto siya kay Arcus eh. Ganun ba, darling? Itatext na lang ulit kita kapag nandito na ako sa gate niyo, ha? Study well, darling. Hinalikan ako ni Daddy sa aking noo. Okay po, Daddy. Ingat po kayo sa pagpasok niyo. Bye po. Paalam kong sabi sa kanya at lumabas na ng kotse. Tahimik ako naglalakad papasok sa campus. Nakayuko lang ako habang hawak ang straps ng aking bag. Nailang ako sa mga tingin ng ibang estudyante rito. Hindi pa rin taga ako sanay na maglakad ng ako lang. Catherine! Napahinto ako nang marinig ang aking pangalan. Nakita ko sa aking harapan ng isang lalaki na naka-jersey shirt. May puting shirt sa pantaas niya at may hawak na bola. Si Kuya Raven. Kamusta, Catherine? Ngayon lang kita nakita, ha? Tanong nito sa akin na makalapit siya sa akin. Nahiya ako na makitang ibang tingin nga ang mga estudyanteng nandito. Para nila akong kakainin daw sa mga tingin nila. Ayos lang po, Kuya Raven. Nahihiyang wika ako sa kanya at nag-umpisa na ulit maglakad. 10 minuto bago mag-umpisa ang una naming subject. Sabi pa naman ng mga senior sa major namin, terror professor daw yun at mababa magbigay ng grades. Kaya ayoko malate sa subject niyang general psychology. Anong oras ang uwian mo mamaya? Tanong ulit niya sa akin. Wala ba siyang gagawin? Bakit di na lang siya sumama roon sa mga ka-teammates niya? 5:00 po ng hapon. Sagot ko na lamang sa kanya para matapos na siya magtanong sa akin. Tumangot-tangoto sa aking sinabi. Same kayo ng uwian ni Arcus, ha? Pero maaga lang pasok niya ngayon. Ani niya sa akin. Gusto ko sanang sabihin, alam ko po, Kuya Raven, kabisado ko pang schedule niya simula Monday hanggang Friday. Pero hindi ko na lang sinabi. Tinikam ko na lang ang aking bibig. O siya, Catherine, see you around. May practice pa kasi kami. Ingat. Sigaw niya sa akin at nag-umpisa ng tumakbo, pasalungat sa aking dinadaanan. Oo nga pala, nakita ko si Arcus kanina kasama yung valedictorian niyo no high school. Habol niya sigaw nito sa akin na siyang pagkahinto ko sa paglalakad. Ilingon ko siya, pero tanging likuran lamang ni Kuya Raven ang nakita ko. Magkasama sila kahit di pa lunch break. Pero ako na naghihintay ng reply sa kanya simula kahapon. Di niya magawang ibigay sa akin. Nakagat ko ang aking bibig dahil sa sobrang inis at selos na nararamdaman ko. Naikuyom ko ang aking kamao habang paakyat sa department namin. Lutang ako naglalakad paakyat sa 3rd floor kung saan ang department namin. Paliko pa lang ako sa hallway na makita ko si Arcus na kasama si Ellen. Masaya silang nag-uusap habang may bitbit na mga libro si Arcus. Tinanaw ko sila hanggang lumiko sila sa kanilang hallway. Ang hallway ng mga math major. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Nilabas ko ang aking cellphone pero ganun pa rin. Wala pa ring text galing sa kanya. Bakit ganun? Paano na ako? Hoy, Catherine, right? Naitago ko ang aking phone sa bulsang may tumapik sa aking balikat. Tumango ako sa kanyang tanong. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kasi ramdam kong kapag nagsalita ako ngayon, mabubuwal ako. Malapit na mag-bell, ba't hindi ka pa lumalakad? Terror ang professor natin sa first subject, tara na! Ano niya sa akin at hinila ko sa aking kaliwang kamay at tumakbo sa pasilyo. Hindi naman takbo yung ginawa namin. Lakad mabilis ang ginawa namin pero in the ending, hinihingal pa rin ako. Hala, may sakit ka ba sa puso o hika? Baka sa mukha niya ang pagpapanik dahil sa pagtaas baba ko sa aking balikat. Umiling ako sa kanya. Wala naman. Ani ko sa kanya. Iba ang sakit ko. Wala roon sa nabanggit mo. Dumiretso ko sa aking pesto. Permanent seat na namin to sa kahit anong subject ang pumasok. Except kapag PE at computer subject. Lilipat kami ng room. Lalo na ang PE namin. Sa gym kami nakalagay. Hi, I'm Casey Torres. Masayang pagpapakilala niya sa akin. Yung tinanong mo kahapon kung may assignment sa English?
Ngiti nito sa akin at nilapit ng kanyang kamay sa akin. Kinuha ko to at ngumiti sa kanya. I'm Catherine Montano. Nice to meet you. Ngiting balik kong sabi sa kanya. Mukha kandal, no? Ang kinis din yung mukha mo. Ano pinapahid mo sa face mo, Catherine? Tanong nito sa akin at nilapit pa niya ang kanyang mukha. Ang lambot? Manghang sabi niya sa akin nang hawakan niyang aking pisngi. Toner, moisturizer and sunscreen. Nahihiya kong sabi sa kanya at binaling sa ibang aking tingin. Tumango-tango sa aking sinabi. Mahal yung mga yon? Tanong niya ulit sa akin. Baka di ko afford bilhin yung mga ginagamit mo? Ngusong sabi niya sa akin at humarap sa whiteboard. Scholar ka? Pagtatanong ko sa kanya. Akala ko kasi may kanya siya. Magandang babae si Gizzy. Oo, buti nga nakapasa ako bilang scholar eh. Kasi kung di ako nakapasa, di ako makakapag-aral ng college. Paniguradong every night akong nasa bar at sumasayo para magkapera pang tuition. Pagsasaad niya sa akin. Nakatingin lang ako sa kanya habang sinasabi niya yon. Gusto mo pa rin ba ako maging kaibigan? Kahit ganun ang trabaho ko, Catherine? Malungkot na saad nito sa akin. Kasi kapag nalaman ng ibang dancer ako sa club, nilalayo na nila ako. Hindi ko naman gustong doon magtrabaho. Pero no choice eh. Doon lang talaga malaking kita para madali ako makapag-ipon ng pera. Sa ngayon, weekends na lang akong sumasayaw. Nakamas naman kami, kaya di kita yung mukha ko. Pagpapatuloy niyang sabi sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya at ngumiti sa kanya. Ayos lang sa akin, Gizzy. At least di ka gumagawa ng masama sa ibang tao. Gusto mo lang makapag-aral kaya ginagawa mo yon. Oo nga pala, kung di mo mamasamain ha? Nag-aalinlangan akong itinanong sa kanya to, baka ma-offend ko siya. Ituloy mo na muna yan, shoot the question. Ano niya sa akin? Makapal ang mukha ko kaya huwag ka mag-alala. Ngiti niya sa akin. Nasaan ang magulang mo? Dapat silang nagtatrabaho para sa'yo, di ba? Ayos lang kundi mo. Matagal nang patay yung mga magulang ko, Catherine. Bata pa lang ako na mamatay sila sa isang aksidente. Mahinang sabi niya sa akin. Tita ko yung kumagkup sa akin at nagpalaki. Pero namatay na rin siya last year. Ang matindi pa nito, iniwan sa akin na 2 anak niya nag-aaral sa high school. Kaya kailangan kong kumahird para sa aming 3. Matagal na ring dead ang asawa ng tita ko. I'm sorry, Gizzy. Mahinang sabi ko sa kanya. Sana pala di ko na tinanong sa'yo tungkol doon. Nakonsensya tuloy ako sa akin narinig. Uy, Catherine, ayos lang. Ikaw palang di naman na nagtatanong about sa buhay ko. Wala ko naging kaibigan simula nag-aral ako. Kahit nung di pa ako pumapasok bilang dancer sa club. Let's be friend? Ngising sabi niya sa akin at tumango ako sa kanya. Sure. Masayang sabi ko sa kanya. Ngayon lang ako nagkaroon ng kaibigan para kina Tinay and Arcos. Magaan ang tingin ko kay Gizzy. Grabe no? First day natin siyang na-meet. Tapos quiz agad ang bungad na matandang sa atin. Hustisya? Malakas sa sabi ni Gizzy sa akin habang pababa kami sa gym. Next subject kasi namin PE, pero di pa kami naka-PE ngayon. Ayos lang yon. Pasado naman tayo. Pagpapagaan ko sa kanya. Nagkaroon ng quiz sa General Psychology. Lahat tuloy kami nataranta. Ayos ang sana kung 1 to 5 question lang. Pero hanggang 10 binigay niya sa amin. Buti nga pasado tayo. At least di tayo gagawa ng assignment sa kanya sa Friday. Mababaliw ako sa subject niya. Parang gusto kong i-drop na lang. Pinalo ko nga siya. Uy, ano ka ba? Malay mo bumait naman si Mr. Flameyo sa atin kapag tumatagal-tagal. Nakita ko nilagay niya ang 2 kamay niya sa kanyang ulunan at sumipol-sipol habang pababa kami papuntang gym. Sana nga, Catherine. Sabi niya sa akin at nakalumukos ang kanyang mukha. Dumiretso kami sa kabilang side ng campus kung saan ang 2 naglalakihang gym. Ang isa ay para sa mga varsity player at ang isang gym naman ay para sa mga estudyanteng may PE class. Hanggang second year lang naman ay mga PE. Ang ganda rito, ang laki ng gym ng campus. Bulalas
At manghang sabi ni Gacy habang sabay naming nililibot ang kabuuan ng gym. Hindi lang kami ang nandito, may iba ring estudyante ang nasa loob. Malawak ang gym namin, pero dito yung ginagamit sa orientation ng Monday, yung kabilang gym. Ilan kayang taong kasya rito? Pagtatanong pa rin sa akin ni Gacy. Ang daldal niya, magkasalungat kaming dalawa. I shrug at her. Maybe about 5,000 people, I guessed. Not sure, Gacy? Nauhuli na kami sa paglalakad sa iba naming kaklase, kaya hinila ko na siya sa kanyang uniform. Baka kasi masungit din tong professor namin sa PE, mahirap na. Hanggang ngayon kasi, kumikinang pa rin ang mga mata ni Gacy habang naglilibot pa rin ang kanyang mga eyeballs. Napatigil ako sa paghila kay Gacy. Napat na nga ako habang nakatingin sa kanilang dalawa. Dance ang PE nila. Baka sa mukha ni Arcos ang kasiyahang meron siya ngayon, kasama ang babaeng pinagseselosan ko. Uy, Catherine, ba't tumigil ka sa paghila sa akin? Nakatingin lang ako sa kanila na parang silang tao rito sa buong gym. Masaya si Arcos kay Ellen. Sa akin, masaya ka pa rin ba? Uy, Catherine, ibalik mo si Catherine sa mundo namin. I jumped suddenly as she flicks her finger in front of my face. Tulalang tumingin ako sa kanya. Ano nangyayari sa'yo? Ba't huminto ka na lang dyan at tumitingin doon? Turo niya sa pwesto nila Arcos gamit ng kanyang nguso. Kilala mo ba yung mga yon? Pagtatanong niya sa akin. Hindi. Tara na, Gacy. Tawag ko sa kanya at nauna nang naglakad. Iniwan ko siya roon. Kilala? Kilalang kilala ko. Boyfriend ko yun eh. Saglit. Habol niya sa akin at binanggang aking kaliwang braso. Naging tahimik ako pagkatapos ko sila makitang masaya. Masaya siya, pero heto ko, di ko alam kung ano tong nararamdaman ko. Naghihintay ako ng reply niya pero di niya binigay sa akin. Kaya buong PE subject namin, nakatulala ako. Hindi ko nga alam kung tungkol saan tinatalakay ng professor namin. Catherine, sabay tayong kumain? Napatingin ako kay Gacy na yayain niya akong kumain. Gusto ko man na sumama sa kanya at sabay kaming kumain. Kailangan kong pumunta sa art club. Ngumiti ako sa kanya. Bukas lang tayo sabay kumain, Gacy. Need kong tumambay sa club eh. Malungkot na sabi ko sa kanya. Promise, bukas. Sabay taas ko sa aking kanang kamay. Ganun ba? Ani niya sa akin at inayos ang kanyang buhok. Mahaba ang buhok ni Gacy at may kakulutan ng dulo ng kanyang buhok. Ano bang kalabang sinalihan mo, Catherine? Tanong niya sa akin. Naglalakad na kami palabas ng gym at maghihiwalay kami ng landas mamaya. Art club ang sinalihan ko. Doon kasi ako magaling eh. Ikaw, anong club yung sinalihan mo? Balik kong tanong sa kanya. Dance troupe? Alam mo na kung bakit. Tatawa-tawa nito ang sabi sa akin kaya ngumiti na lang ako sa kanya. O siya, Catherine, kita-kits lang tayo mamaya. Last 2 subject na lang uwian na rin. Usal niya sa akin at kumaway. Last 2 subject na lang. Nadatnan ko sa loob si Griffin, kumakain to mag-isa. Tumango siya sa akin kaya ngumiti ako sa kanya. Nandoon din sa loob si Press. May sinusulat siya roon sa kanyang desk. Binati ko siya. Malambing ang boses ni Prescott. Umupo ako sa seat kong katabi si Griffin. Naiilang pa rin ako sa kanya dahil crush siya ni Tinay. Itanong ko kaya kung may kilala siyang Tinay ang pangalan. Kinuha ko ang aking baon at saka ako kumain. Tahimik lang akong kumakain dito at ganun din ang iba. Gusto mo? Napatingin ako sa aking kanang bahagi. Nakita ko roon si Griffin na inaalok sa akin ng baon niyang tosino. Salamat ha, pero tosino rin kasi yung ulam ko. Ani ko sa kanya at pinakita rin sa kanya yung baon ko. Ay, sorry, pares palang ulam natin. Kakamot-kamot niyang sabi sa akin. Catherine pangalan mo, diba? Nagulat ako na magtanong siya sa akin. Catherine Montano. Griffin, right? Balik kong tanong sa kanya. Tumango siya sa akin. Ito na yon.
Kailangan ko nang itanong sa kanya para sa best friend ko. If you don't mind, do you know Tinay Gomez? Matapang na pagtatanong ko sa kanya. Nakatingin ako sa mukha at hinihintay ang kanyang reaksyon sa pangalan ni Tinay. Yap, why? Naging blanko ang kanyang mukha nang sumagot siya sa akin. Ngumiti ako sa kanya at ngumiling. Wala lang. Sige, kain na ulit ako. Kilala pa niyang kaibigan ko. Ibabalita ko to sa kanya. Paniguradong kikiligin niyo ng husto. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.